Magandang araw po inyong lahat. Ako po si Joey. Samahan niyo akong magdilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Marcos, Kabanata 12, talata 38 hanggang 44. May dalawang kwento na ibinahagi si Jesus sa bahaging ito ng ebanghelyo. Ang una, mag-ingat kayo sa mga mapagpaimbabaw. Ikalawa, ang handog ng babaeng balo. Unahin natin yung unang kwento. Sinasabi doon, sa kanyang pagtuturo, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa mga guro ng kautusan na gustong laging makalakad na may mahabang kasuotan. Nais din nila ang pagbati sa kanila sa mga pamilihang dako. Nais din nila ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at mga pangunahing dako sa mga hapunan. Sila ang mga lumalamon sa mga bahay ng mga balo. Sila ay nagkukunwaring nananalangin ng mahaba. Ang mga ito ay tatanggap ng higit na mabigat na kahatulan. Sounds familiar? Maraming mga taong nagpapanggap na nagtuturo ng kautusan ng salita ng Diyos, subalit ang asal ay kabaliktaran. Nagpapakita ng magandang kasuotan, laging present sa mga gatherings at yun sinabi dito, no? Sinasamantala ang mga pagpapakain ng mga naghahanda at nagbibigay ng mga napakahabang panalangin na walang katuturan. Nabasa ko minsan, anumang ganda ng panalangin mo kung ito ay hindi nagmumula sa puso, walang kwenta ang panalangin ito. Sa kabaliktaran, gaano man kasimple ang iyong panalangin, kung ito ay nanggagaling sa puso mo at talaga namang inihahandog mo ang pagpupuri at pagsamba, pagdakila sa Diyos, ay talaga namang dinirinig ng Panginoon, dinirinig ng langit ang iyong mga panalangin. So mag-ingat po tayo, marami ho niyan sa ating paligid, mga taong nagpapanggap at mapagpaimbabaw. Hindi lang ito yung pakitang tao, kundi talagang hayagang panloloko, sapagkat sila ay nagpapanggap na banal, na mabuti, ngunit ang kanilang lamang pakay ay pagsamantalahan ang mga taong maniniwala at susunod sa kanila. Magandang pag-isipan. May kilala ka bang ganyan? Ikaw ba kung minsan ay ganyan? Mag-ingat po tayo, lalo na tayong mga konektado sa simbahan at nagli-lead, no? Kinakailangang tunay at wagas ang ating pag-ibig sa Diyos para pag ibinahagi natin ito sa iba, sila ay hindi mapapariwara kapag sila'y sumunod at naniwala. Ang ikalawang kwento ay tungkol sa handog ng babaeng balo. Ayon sa kwento, umupo si Jesus sa tapat ng kaban ng yaman at nakita niya kung papaano naguhulog ng salapi sa kaban ng yaman ang napakaraming tao. Maraming mayayaman ang naghulog ng maraming salapi sa kaban ng bayan. Lumapit ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 sentimos na maliit lang ang halaga. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng balong ito ang naghulog ng higit na malaking halaga kaysa sa kanilang lahat na naghulog ng salapi sa kaban ng yaman. Ito ay sapagkat silang lahat ay naghulog ng mga labis nila. Ngunit siya, sa kabila ng kanyang karukaan, ay inihulog ang lahat ng kanyang kabuhayan. Narinig niyo na ba yung phrase na drop in the bucket? Di ba? Kasi dito ay binibigyang diin lamang ni Jesus na marami sa atin na nagbibigay ng malaking halaga
sa kaban ng templo, ng simbahan, di ba? Tumutulong tayo at yan namang mga bagay na yan ay na-appreciate. Pero ang nais lang siguro bigyang diin ng Panginoon dito ay yung kapag ang binibigay mo ay hindi lang nanggagaling sa bulsa, kundi nanggagaling sa puso. Kapag ka may kurot, may konting sakit yung iyong pagbibigay dahil ito ay nakakabawas sa iyong salapi o katulad ng balo na talagang yun na lang ang kanya, ang meron siya, pero ibinigay pa niya. Alam niyo, nung pinagninilayan ko yan, naisip ko din, marahil inisip ng balo na mas mabuti pang ibigay na lang ang 2 kusing na halos wala na ring halaga para sa kanya. At ito sa simbahan kung saan ito ay makakadagdag sa iba pang mga uh, abuloy na natanggap ng simbahan at maibabahagi sa mas maraming nangangailangan. Sa kabila ng lahat ng yan, siya ay nagbigay pa rin mula sa kanyang puso. Kadalasan kasi iniisip natin, di ba, yung ibibigay ko ba to? Paano naman ako? Makukulangan ako. Di ba? As opposed to yung sinabi ni Jesus na maraming nagbigay ng maraming salapi ng mga mayayaman. Subalit ito'y labis lamang, sobra-sobra lamang sa kanilang kayamanan. Ibig sabihin, kaya pa nilang magbigay ng mas malaki pa upang mas marami pa ang matulungan. Pero yung balo, matalino at buong puso niyang ibinigay yung kanyang 2 kusing, 2 sentimo, sapagkat pag ito'y naging bahagi ng kabuuan ng mga tulong na natanggap ng simbahan, mas marami ang tiyak na mabibiyayaan. Nakakatuwang isipin na kapag iniisip natin ang kapakanan ng marami uh, at hindi ang ating sarili lamang kapakanan, mas natutulungan natin ang mas maraming tao maging ang ating sarili. Mga bagay, mga kapatid, na magandang pag-isipan at pagnilayan, lalo na sa mga panahon natin ngayon. Pinagwawatak-watak tayo ng pagkampi sa ilang panig ng nagbabangga ang puwersa sa ating paligid, sa ating gobyerno. Di ba? Pero yung talagang isipin natin, sino talaga sa lahat ng ito ang nagmamalasakit para sa taong bayan? Ang handang ibigay ang kanyang huling natitirang kakayanan, ang huling 2 sentimo, upang mas marami ang mabiyayaan ng pinagsama-samang uh, sa isang kaban para ipamahagi sa karamihan. Kapatid, ikaw ba ay nakurot sa puso ng paikling pagninilay na ito? Kung ganon, samahan mo kaming maging boses ng pag-asa. I-like mo sa Facebook ang Landas ng Pag-asa at ipasa mo sa lahat ng mga kaibigan upang kahit sa sandaling panahon ay maitigil muna natin ang paglugar sa nagbabangga ang puwersa at isipin natin ang mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Sharing, pagmamahalan, pagtutulungan para sa ikuunlad ng ating bayan. Muli ako po si Joey. Pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.